So hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. Ayan, kung mapapansin nyo, meron tayo ditong si Marites. May pangalan kasi yung mga CCTV ko. Doon sa labas, si Marites, ito ay si Kasari. Kasi nandito siya, magtitinda kasi siya dito sa loob ng sari-sari store. Kaya ang pangalan niya si Kasari. So ngayon, bumili na naman ako, nabudol na naman ako ng ating CCTV na yan. Meron naman tayo ditong bagong dating. At ilang araw na itong dumating, hindi ko pa rin na-unbox kasi ang dami ko kasing ginagawa. Dahil sa campaign ng Mentos. So mag-comment kayo, ilalagay ko sa comment section yung link ng Mentos. Mag-comment naman kayo doon kasi campaign namin yun. Ito yung pinakamagandang CCTV para sa naghahanap ng budget-friendly na CCTV quality. So, ito yung para sa inyo. Pangatlo ko na to. Masasabi ko, yung una, tinesting ko muna ng ilang taon bago ko dinagdagan itong si Kasari. Si Marites, sobrang tagal na sa akin. Siguro 3 years na. Masasabi ko talagang okay na okay siya. Hindi siya mahirap i-set up. Hindi siya mahirap i-review ang recording. Hindi mahirap mag-monitor. Kahit sa malayo ka. Kahit pumunta kang Amerika, mabubiyo mo yung mga kaganapan dito sa Pilipinas. Siyempre, pag umorder ka ng CCTV, kailangan may kasama na ring SD card or memory card. Doon ka na rin sa shop na yun umorder para compatible sila ng CCTV mo. Magkakaiba yung presyo niya. Depende sa SD card na mapipili mo. Ito ay 128 GB. Ito kasi si Kasari, 128 GB din yan. Tapos si Marites at labas, 64 GB lang yata yon. So, medyo mababa yung kay Marites. Itong kay Kasari, mahaba ang recording niya kasi mas mataas yung SD card na nabili ko sa kanya. Yung kauna-unahan ko na yon, kahit ganun siya kababa yung storage niya, 1.5 mahigit ang bili ko doon. Pero itong dalawa na to, less than 1,000. Marami na akong vlog nito. Ngayon naman ipapakita ko sa inyo. Iti-testing natin sabay-sabay kung gagana siya gamit lang yung hotspot ng ating mga cellphone. Kahit wala kang internet dyan, wifi dyan sa sari-sari store mo, sa bahay mo, pwede kaya natin itong mapagana sa pamamagitan ng hotspot ng ating mga cellphone. Titignan natin. May adapter siya. Saka ito na yung mismong unit natin. Meron siyang tox doon kung sakali mang isasabit nyo sa dingding. So, ito na siya mga kasari. Saksak muna natin to para mapagana natin. Wait lang. Lang mahaba yung wire niya. Ang lapad. Siguro mga 1 dipa at kalahati yung haba. Lagay muna natin yan dyan. Ikot-ikot pa yan siya dyan. Tapos, lagyan natin siya ng SD card. May vlog na ako ng steps nung pag-connect niyan sa mismong wifi. Paglalagay ng SD card dito, itataas mo lang yung ulo niya dyan. Meron dito sa ilalim na lagayan. Lalagay nga muna natin dito yan. So, dito mga kasari, kailangan dalawang cellphone yung gagamitin nyo sa pag-set up. Yung isa ay may data or may load. Kahit anong load yan, Giga 50, Giga 99, pwede yon. Pwede mo na yung gamitin sa pag-set up ng Tapo C200 na CCTV camera. So, sa yung pangalawa namang cellphone, ito naman ay gagamitin mo sa pag-set up. Yung isang cellphone para sa hotspot ng parehas na device. So, sa kasalukuyan, ang aking may hotspot ngayon ay itong ginagamit kong camera. So, naka-open na yung hotspot niyan. Connected na ako dito sa cellphone kong ginagamit na pag-vlog. So, bago kayo makapag-set up, kung first time nyo magkaroon ng CCTV na Tapo, kailangan nyo munang mag-download ng Tapo app. Kung wala ka pang Tapo app, katulad nung sa akin, pwede mo namang i-scan mo muna itong QR dito na makikita sa box. Ayan, may QR code dyan. I-scan mo yan, madidirekta ka sa Google Play Store or kaya doon sa App Store, mga kasari. Kung iPhone or Android ang gamit mo. So, after mo mag-download, punta ka na doon sa cellphone mo. So, ngayon guys, try nating i-add device itong ating camera dito sa ating dalawang CCTV na nakalagin dito. So, pindutin lang natin yung add device, yung plus sign. Hanapin natin inter camera, tapos Tapo C200C kasi yan yung pangalan niya. I-check natin yung LED kung nagbi-blink ng red at green. Pag nagbi-blink na yan, pindutin na natin tong next. So, yan tapos, pindutin natin tong wireless settings. Tapos, i-connect natin sa Tapo Cam. Tapos, pupunta na siya doon. Ibig sabihin, connected na siya mga kasari. After nyan, i-connect natin sa ating hotspot ng ating cellphone. So, data lang yan mga kasari ha. Data lang. Enter natin yung password ng hotspot natin ng cellphone. So, pinalitan ko yung password ng ko para madali. Tapos, i-next natin. Tapo device will connect to the following network. Yung hotspot name mo, Lizelle A15. Tapos, may password nyan. I-next mo na yan. So, ganyan siya. Connecting to Wi-Fi. Yan, connecting to Wi-Fi na siya. Yan ay sa hotspot lang ha. Data lang mga kasari yan, data. So, after mo marinig na connected sa Wi-Fi itong Tapo, so, ito naman ay i-connect mo ulit. Ibabalik mo sa kanyang hotspot doon sa cellphone na may hotspot, dyan sa may data. I-connect mo ulit. Kasi kanina, di ba, kinonnect natin dito sa Tapo. So, ibabalik mo yung connection niya doon sa hotspot ng cellphone mo. So, after nyon, ito yung lalabas. Name your device. So, pangalanan mo muna yung device mo. Next natin yan. Ilagay natin custom na lang. Living room.
Tapos next na lang natin. Tapos yan na yung lalabas. Sounds good. Ito naman yung cloud storage. Ito may bayad to monthly. Na may nag-comment sa post ko. 140 pesos daw yung binabayaran niya dito sa cloud storage for 1 month. So sayang naman yung 140. Ako kasi sa team kuripot ako. So sa SD card na lang ako babase mga kasari. So i-dismiss natin to. You can always go to camera settings to get at okay. Got it. So set up local storage. Got it. Got it mo lang yan. So, kanina, dalawang device ang nakakonect, dalawang CCTV, ngayon 3 na siya. So, successful yung pag-set up natin gamit lang yung data hotspot ng cellphone natin. Makikita nyo na pwede siyang i-set up kahit wala kang wifi. Kaya bumili ka na nitong CCTV na to mga kasari. Pwede siyang gamitin kahit wala kang PLDT. Meron ka lang load na Giga 50. Pwede yan. So sa gamit natin sa data hotspot na yan mga kasari, basta naiwan mo tong may load na to sa tabi ng CCTV mo, kahit pumunta ka sa malayo, mabuview mo yung kaganapan gamit itong isang device na to. So dalawang cellphone pa rin yung gamit mo kahit wala kang internet mga kasari. So, mag-load ka na lang ng unlimited yan sa cellphone mong isa. So, kailangan, pag umalis ka, may load din ito para ma-view mo yung kaganapan dito sa sari-sari store mo. So, dalawa yung may load. Pero sa initial setup, kailangan parehas silang connected sa iisang hotspot. So, may pangalawang option pa yan. Kung wala kang wifi, pwede ka doon sa packet wifi. Pwede yung dito sa ating CCTV. Yung packet wifi, yung maliit lang siya. Kahit saan kayo pumunta, nadadala nyo, portable. So, pwede yung ditong gamitin. So, pwede kayong mag-avail noon, pero hindi na yata uso yun. Mas maganda pa yung data sa cellphone. Parehas lang din naman. So, ngayon mga kasari, dahil connected na natin yung ating CCTV at na-set up na natin dito sa ating cellphone, nandyan na siya. Titignan naman natin kung anong nangyayari. So, ayan na siya mga kasari. Naririnig ko yung sarili ko. Ayan. Check ko ha. Oh. Yan yung quality niya mga kasari. Hello. Laki ng mukha. Ayan, kitang-kita. Hindi lang masyadong kita dito. Wait lang, hinaan ko lang. Hindi lang masyadong kita yung totoong quality dito sa video. Pero dito sa actual, sobrang linaw niya. Parang iPhone yung kuha niya. Mas malinaw pa yung kuha dito kumpara dito sa ginagamit kong cellphone. Siguro sobrang taas nung video definition niya na Full HD. So, 1080p, mga ganyan. Hindi ko kasi alam yung mga term na yan. Pero, di ba sa video natin, ito yung pinakamataas na resolution pag nag-upload tayo ng video. Yan, may pagpipilian doon. Ito yung pinakamataas. So, kaya maganda yung quality ng video niya. Pero, paano naman kung aalis ka? Hindi mo naman pwedeng itambay lang dito. Katabi ng CCTV mo, yung cellphone mo na may load para connected siya lagi sa wifi. At hindi mo rin siya mabuview sa malayo. Kasi kung ito ay connected sa wifi at may data ka dito, kahit pumunta ka sa Amerika, basta ito ay connected sa wifi, mabuview mo yung kaganapan dito. Kaso, paano po yun? So, ibig sabihin, kailangan connected pa rin to sa hotspot ng cellphone mo. So, yan ang sunod nating topic sa susunod na vlog, mga kasari. Paano mo marireview ang CCTV mo kung wala kang wifi, wala kang data, paano? So, may paraan pa rin dyan mga kasari. Magagamit po rin yung CCTV mo sa isang paraan pa. So, sa susunod yun na video mga kasari. So, see you on my next video mga kasari. Maraming salamat. Happy selling. God bless. Bye-bye.